Puno ng tunog ng tradisyonal na musikang hangin at ang buong tribo ay nagsasayaw sa kaluwalhatian. Si Asha, ang anak ng punong bayan, ay nakatayo kasama ang kanyang kaibigan na si Aya. Nanonood sa banyagan at nakatayo sa gilid ng bilog, nakatingin sa kanya. Sinong lalaki yun? Parang iba siya. Galing siya sa kabila ng dagat. May nararamdaman akong kakaiba sa kanya, Aya. Akala ko ba ay hindi papayag ang iyong ama? Hindi ko alam, pero pakiramdam ko siya na. Sa loob ng kubo ng punong bayan, nakatayo si Asha sa harap ng kanyang ama. Tatay, gusto kong makasama siya. Naiintindihan niya ako. Hindi. Pisang banyaga. Hindi maaaring maging asawa ng aking anak. Hindi mo siya kilala. Hindi niya alam ang ating mga tradisyon. Pero naiintindihan ko siya. Tatay, ramdam ko siya. Hindi. Ang iyong tungkulin ay sa ating tribo, hindi sa isang estranghero. Ang gabi ay tahimik, ngunit biglang nabasag ng malalakas na yakap ng mga banyaga ang katahimikan ng nayon. Si Asha at ang mga kababaihan ay abala pa sa kanilang mga gawain. Hindi nila alam na ang panganib ay malapit na. Ang banyaga at ang mga kasamahan niya ay mabilis na lumapit sa kanilang kubo. May kinuha silang mga lubid at agad na binalot ang mga katawan ng kababaihan, kabilang si Asha at ang kanyang pinakamatalik na kaibigan na si Aya. Anong ginagawa niyo? Pabayaan niyo kami. Hindi kami mga alipin. Manahimik kayo! Hindi ko na kayo papayagan ng magsalita. Kami na ang magpapasaya sa buhay niyo ngayon. Tulungan niyo kami! Hindi kami pupunta sa inyo! Pakawalan niyo kami. Hindi namin kayo kilala. Bakit niyo kami kinukuha? Mga tulad niyo, mga kababaihan mula sa tribo niyo, ay gagamitin ko. Hindi ko na kailangan ang papayag ninyo. Ang kailangan ko, kayo, maging mga reyna ko. Reyna? Ang mga kababaihan sa aming tribo ay may halaga sa sarili nilang mga mata, hindi bilang mga kalakal. Hinila siya ng banyaga at pinipilit ng kanyang mga kasamahan ang iba pang kababaihan na sumunod. Asha, wala na tayong magagawa. Kailangan natin magtulungan. Hindi ko kayang makita na ginagahasan nila tayo. Hindi ko alam kung makakaligtas pa tayo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Kung magtulungan tayo, baka may pagkakataon pa tayo. Dinala ng banyaga at ng kanyang mga kasamahan ang mga kababaihan sa isang madilim at malupit na kampo. Walang kaligtasan, walang awa. Lahat sila ay nag-iyak, nanginginig sa takot at lamig. Pakawalan niyo kami. Hindi kami mga aliping babayaran. Hindi din kami mga gamit. Huwag kang mag-alala, Asha. Hindi pa tapos ang lahat. Huwag mo gawing mahirap ang buhay mo. Magiging reyna ka rin dito. Hindi ko na kayang patigilid pa. Hindi ako magiging reyna mo. Hindi ko kailangan ng buhay na ganito. Aya, paano natin makakaya ito? Walang kaligtasan dito. Hindi tayo pwedeng magpatalo, Asha. Kung hindi natin babangon, wala nang pag-asa. Tama ka, pero paano? Hindi ko kayang makita pa ang iba sa atin na ginugulo. Pati ikaw, Aya. Alam kong masakit, Asha. Pero tayo ay mga babae na may lakas. Maghihintay tayo sa tamang pagkakataon. Walang kasamaan ang mananatili magpakailanman. Dumating ang isa pang gabi at ang isang kababayan ni Asha, si Lila, ay kinuha muli ng mga kalalakihan. Nagbalik si Lila, ngunit ang kanyang katawan ay pagod na at sugat na mula sa patuloy ng pagsasamantala. Matapos ang gabi, wala na siya. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang makakakita ng isa pa na mawala ng buhay. Kung hindi tayo lalaban, papatayin nila tayo sa ganitong uri ng buhay. Kailangan mong maging malakas para kay Lila, para sa ating lahat. Habang ang mga kalalakihan ay patuloy na nagtrabaho sa paligid, si Asha at Aya nagsimulang magplano ng isang paraan upang makalabas. Ang gabi ay nagiging pagkakataon para sa kanilang maghintay ng tamang sandali. Walang magawang pinagmamasdan ni Asha si Aya
habang dinadala ng mga lalaki at sinaktan hanggang sa nanghina ang kaniyang katawan. Hindi. Hindi. Aya. Isang gabi, naalala ni Asha ang isang tradisyon na itinuro sa kanya ng kaniyang ina noong bata pa siya, ang paggawa ng cornrows upang makatakas. Sinumulan niyang gawing cornrows ang kaniyang buhok, ang bawat hibla ng buhok na parang napang-ako na makakabalik siya. Kailangan ko makalabas. Maghihirap ako, pero kailangan ko. Nagbalik si Asha sa tribo, mahina at halos hindi makagalaw. Tumakbo ang kaniyang ina at niyakap siya. Asha! Bumalik ka. Bumalik ako. No, wala. Si Aya. Nagtipon ang tribo at nagsimula ng isang sayaw ng panggagamot. Sinubukan nilang buhayin muli si Asha. Ngunit huli na. Patuloy ang sayaw, ngunit humihina na ang paghinga ni Asha. Hawak siya ng ina habang ang sayaw ay patuloy sa paligid. Inay. Inibig kita. Pero hindi. Ano ba, anak? Huwag mo akong iwan. Dahil hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Hawak siya ng ina habang ang sayaw ay patuloy sa paligid. Ang katawan ni Asha ay dahan-dahang sumuko at ang kanyang kaluluwa ay pumasok sa katahimikan. Nawala na siya sa mundong ibabaw. Tama ka, anak ko. Ang pagmamahal ay hindi sumusunod sa tradisyon. Ito ay sayaw ng kapalaran at lahat tayo ay bahagi nito. Ang buong tribo ay nagtipon, nagluluksa at naaalala ang kwento ni Asha bilang isang aral tungkol sa pagmamahal, lakas at pagluha.